Sino gusto ditong mag-level up? Taas ang kamay. Praise the Lord. Lahat. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin kayang gawin. Huwag kang mag-alala, kapatid. Hindi naman ikaw ang gagawa. Ang biyaya ang gagawa para sa iyo. Kailan kayo iniwan ng Diyos? Hindi, never, kahit kailan po, hindi tayo iniwan ng Diyos. Kaya pwede kang magpasalamat dahil kahit kailan, hindi hiniwalay ng Diyos sa kanyang pag-ibig anuman ang maranasan natin. Amen. Praise God. Bago tayo dumako sa salita ng Diyos, of course, mananalangin po tayo. Ngayong umaga sa biyaya ng Diyos, magpapasalamat tayong lahat sapagkat narito tayo sa kanyang tahanan, tayo pinagtipon-tipon. Father God in heaven, thank you so much, Panginoon, muli sa aming pong pagtitipon na ito na ginather mo. Hindi kami, Panginoon, kundi ikaw ang nagpahintulot ng gawain ito sa lugar na ito, Panginoon, kung saan kami po ay sasamba, luluwalhati at magpapasalamat sa dakilang biyaya mo sa aming buhay. Tunay nga, Lord, na kami po ay pinagpala sapagkat may pagkakataon kami pumalakpak, pumanta, sumayaw. Lahat na pwede pa namin gawin, dapat kaming magpasalamat sapagkat kaming may lakas pa, nakakaunawa pa yung isip namin, Panginoon. May pagkakataon pa namin na iparamdam ang lahat sa aming kapwa sa pamamagitan ng biyaya mo. Thank you, Lord, sa gawain na ito. Ngayon pa lang, O God, dinideklara ko na ang katagumpayan ng gawain na ito sapagkat ito ay sa iyo, Panginoon. At ang salita mo, O God, ang siyang mamuhay sa aming mga pusong isipan sa oras na ito, hindi po yung aking mga sasabihin, kundi ang iyong mga salita, ang siyang maging bida sa oras na ito, Panginoon. Walang ibang maitaas na pangalan, kundi ang pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas, kasama po ng banal na Espiritu Santo. Lahat po ng ito ay gagawin namin para mag-glorify ang pangalan mo. Maraming salamat po mula sa oras na ito, mula pa kanina kami sumamba. What amazing praise and worship, Panginoon, ay idinideklara na namin hanggang matapos na kami po ay nagtagumpay na sa gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa topic na ibinigay mo. At ngayong umaga, kami sabay-sabay mag-aaral at sabay-sabay po namin matututunan mas higit pa ang biyaya mo. At lahat ng ito, binabalik namin ang kapurihan at kalwalhatian sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, level up! Level up! Level up! Level up! Parang yung V ang hirap pang gano'n. Level up! Sabihin mo, lakas mo. Level up! Yan. Pag sinabing level up po, ang sabi yan, level up, progress to the next level. Ibig sabihin, nagpa-progress tayo sa susunod na level. Eto ko ngayon, yung sitwasyon mo, magle-level up tayo. Tataas tayo. So, paano tayo tataas? May mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon na nasa iyo na. Actually, nasa iyo na. Nung tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, nasa iyo na yan. Keep mo na yan. Ang gusto lang ng Panginoon is i-level up natin yung mga bagay na ito. Amen? Bakit kailangan i-level up yung mga bagay na ito? Natural. Mas masarap kayang mag-level up. Mas masarap at matindi nating mararanasan to kapag nile-level up natin yung mga bagay na meron na. Kasi yung iba minsan, andun lang, hindi naman ginagamit at hindi din nagle-level up. Mas maganda kapag nagle-level up po tayo. Amen? So ngayong umaga po, maintindihan natin ito. Natural sa salita po ng Diyos na ibinigay sa atin ngayong umaga, pag-aaralan natin to, progress to the next level. Sabi po ng Philippians 1:9 to 10. Sabay-sabay po nating basahin ito sa NIV version. Sige po, kita niya na, laki ng TV natin, amen? Amen. Salamat sa biyaya, may nagpahiram po ng TV. Amen. Amen. Sige po, sabay-sabay tayo. New International Version. 1, 2, 3, and this is my prayer. That you love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Verse 10. So that you may be able to discern what is the best and be pure and blameless for the day of Christ. Yung pong open and close parenthesis, akin pong galing yan. Pero ang meaning po ng love is grace. Amen? Sino yung grace? Si Jesus po ang grace. Kaya sabi po niya, Apostle Paul,
And this is my prayer. Meron po siyang panalangin sa atin. Ito po yung panalangin at ito rin po yung gustong i-level up sa atin ng Panginoon. Pag-aaralin po natin yan. Bakit nga ba love or grace ang gustong i-level up ng Panginoon sa atin? Sige po, mag-aaral tayo. Babalikan natin. Verse 9. And this is my prayer. Next. Sabi po ganyan. Next, anak. And this is my prayer that your love or your grace may abound more and more in knowledge and depth of insight. Pag meron pong ibang kulay, ibig sabihin importante. Amen? Importante siya. Sige, next. Sabi po dyan, love is grace. In Greek is agape. Alam niyo na po ito. Tama po. Napapag-aralan natin to. Pag agape, love, unconditional. Tama? Pero, dahil sabi po ni Paul, I pray that your love, your is personal. Ibig sabihin, yung pagmamahal po natin, gusto ni Apostle Paul, yung ating pagmamahal sa kapwa, ay magkaroon ng abound, magkaroon and more. Dito muna tayo, love, grace, agape. Ang ibig sabihin po ng agape or love, benevolence, love of mankind, an act of kindness. Pagmamahal sa kapwa na merong akto ng kabutihan. Yun ang gusto ni Apostle Paul na ipinagpipray niya na sana yung pagmamahal na ipakita natin sa ating kapwa is agape. Merong kasamang kabutihan, no? Ipapakita daw ito na may kasamang kabutihan, esteem, respect, and admiration. Mahalaga ba na ang pagmamahal mo sa kapwa may respeto? Amen? Kasi minsan nawawala yung kahit pamilya na walang respeto. So ang gusto ni Apostle Paul, I pray that your love, your esteem, love, respect, and admiration, typically for a person, tayo po yung binibilinan. So yung pagmamahal daw po, na gustong i-level up sa atin ng Panginoon, ay pagmamahal na may respeto, admiration sa ating kapwa. Next, sabi ganyan, yung pagmamahal na yun may abound more and more. Ang abound po sa Greek is perisio. Perisio literally means to exceed the ordinary or overflow. Pag sinabing abound, dapat hindi lang ordinaryong pagmamahal ang maipakita mo sa kapwa mo. Kaya sinabing level up. Yung pagmamahal na ito dapat mas higit pa sa ordinaryong pagmamahal. Mahirap po magpakita ng pagmamahal na extraordinary. Pag hindi ordinary, ang tawag yan, extraordinary. Sa kapwa natin, ang hirap ito ipakita. Kasi pag pinakita mo nito, tatawagin kang tanga. Amen? Kapag nagpakita ka ng sobrang pagmamahal, na sobra na mukha ka ng tanga, tatawagin ka lang ng kapwa mong tanga. Pero ang sabi, bilin ni Apostle Paul, I pray that your love may abound more and more. So yung abound dapat extraordinary, exceeding the ordinary po. Sabi, overflowing. Dapat nag-overflow ang pagmamahal natin sa kapwa. And hindi lang abound more and more pa. Saan ka nakakita ng verse? Exceeding na more and more pa. So ano ibig sabihin po niyan? Ibinibili ni Apostle Paul na hindi lang extraordinary ang pakita mong pagmamahal sa kapwa mo. So much pa. Pag sinabi mong more and more, so much, matindi itong pagmamahal na ito. Amen? Matindi ito. Pero sa ating ordinaryong tao, ang hirap gawin ito. Bakit po? Dahil ang ordinaryong tao, may bilang ka. Oh, hanggang dito lang, may limit ka. Ito lang ang pagmamahal na kaya kong gawin sa'yo. Ito lang. Pero feeling po, ito po yung gustong i-level up ni Apostle Paul sa atin. Kaya po, ang pag-ibig natin sa kapwa, ito po ang dapat natin daman at ipakita. So next, in knowledge and depth of insight. Ang Greek word po ay epignosis. Yung pong dalawa, knowledge and depth of insight. Epignosis na ang ibig sabihin po, perception. Kung lang ako letter R. Perception. Ang ibig sabihin ng perception
perception, the ability to understand something immediately. Pag sinabi po perception, ito yung pagmamahal na ipapakita natin sa kapwa natin na hindi ka nang mag-iisip ng kahit ano. Ibibigay mo na lang pang madalian. May tao ngayon pag nagmahal, sandali, sisinuhin muna niya, pag-aaralan muna niya. Pero sabi ni Apostle Paul, yung pagmamahal nito dapat gamitan ng knowledge and depth. Yung palang knowledge na yon, dapat meron siyang understanding, ability to understand something immediately. Meron po tayong pagkakaunawa ng mabilisan. Bakit mabilisan? Kasi yun yung hinihingi po ng pagmamahal. Hindi na kailangan ng qualification sa pagmamahal. Amen? Kaya kung meron kayong tao na inis po tayo, na hindi natin maintindihan, ito ang kailangan mo. I-level up sa'yo. Pagmamahal na may kasamang understanding. Minsan, sa buhay po natin, hindi natin kailangang pag-isipan kung mamahalin pa ba natin yung tao o hindi. Sa kabila ng ginagawa sa atin. Pero bilin po ni Apostle Paul. Amen? I pray that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Naunawaan niyo po, sa intindihan ng salita ng Diyos, hindi po siya madali, pero hindi naman ikaw ang gagawa. Sinong gagawa? Si Lord ang biyaya. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin kayang gawin. Huwag kang mag-alala, kapatid. Hindi naman ikaw ang gagawa. Ang biyaya ang gagawa para sa'yo. Dahil kung tayo lang hindi tayo kayang magmahal ng ganito. Kung minsan, kahit mahal mo pa ang isang tao, nahihirapan ka pa din. Amen? Nahihirapan kang unawain yung sitwasyon niya, unawain po siya kung sino siya, nahihirapan tayo. Pero, ang pagmamahal, ang gustong i-level up sa atin ng Panginoon. Now, may mga taong namumuhay pa po, na hindi ka nais-nais, pero huwag niyo pong intindihin yon. Si Lord ang bahala sa mga bagay na yon. Amen? Ang gusto lang ni Apostle Paul ay ibigay natin yung pagmamahal na hindi mo kayang ibigay, pero kaya ng biyaya na nasa iyo. Amen? Nasa iyo na ba ang biyaya? Amen. Amen. Gagamitin lang po natin ito, i-level up. So, meron pong 4 na bagay dito na gusto pong i-level up ng Diyos na nasa iyo na. Amen? Ito po yung pag-aaralan natin. Number 1, mabilis lang po ito. Number 1 is gratitude. Gratitude, ang ibig sabihin po, a strong feeling of appreciation to someone or something for what the person has done to help you. Yan po ang ibig sabihin ng gratitude. The quality of being thankful and being grateful. Sa madaling salita po, ang gratitude ay pagiging grateful and thankful. Ito ang gustong i-level up ng Diyos sa iyo ngayong 2020 po. Tandaan niyo po, may isang taong tayo. Amen? Nasa iyo na to, gratitude. Nasa iyo na. Pero gustong i-level up ng Diyos ito sa buhay mo. Gusto ng Panginoon, bigyan ng matinding level up ito sa atin. Amen? Amen. May mga tao po na nahihirapang magpasalamat. Nakakita na kayo ng taong ganyan? Sa kanya na lahat. Naranasan niya na lahat. Pero reklamador pa din. Hindi grateful. Kapag ang taong hindi grateful, hindi masayahin. Nakakita na kayo ng ganyan? Pag ba nagre-reklamo, masaya? Hindi. May mga tao na naranasan na lahat sa buhay, narating na lahat sa buhay, lahat ng katanyagan, pero hindi kayang magpasalamat. Amen? Hindi kayang magpasalamat. Ito yung gusto ng Diyos na pwede natin gawin. Lahat ng meron kayo,
lahat ng nararanasan natin sa buhay, ipagpasalamat mo Amen. sa Panginoon. Amen? Pasalamat ng nalalat. Amen. Amen. Praise God. Kasi po, napapansin ko, sa paligid ko, sa maraming beses po, sa mga nakakasalamuha ko, marami po ako nakakasalamuha na nasa kanila ng lahat, pero hindi po kayang magpasalamat. Yung isang thank you, hirap na hirap sabihin. Sabi mo nga sa katabi mo, thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Praise God, no? Ang sarap kaya mag-thank you. Ang sarap po magpasalamat sa kapwa natin na nagawan tayo ng mabuti. Lalo na sa Diyos. Tingnan nyo, paggising nyo pa lang, hindi pa kayo nakakaharap sa salamin, dapat nagpapasalamat na kayo sa Panginoon. The moment na gumising ka, nakapagpahinga ka, nakatulog ka ng maayos, ipagpasalamat mo yan dahil maraming tao hindi na nakakatulog. Marami rin tao hindi na nagigising. Yung the moment na ginising ka ng Panginoon, hindi mo yan choice. Choice ng Diyos yan. Amen. Choice ng Diyos na gisingin ka. Tandaan niyo yan. Hindi nyo choice gumising. Ay, gusto ko nang gumising, gigising na. Hindi. Choice ng Panginoon na gisingin kayo. Kaya dapat magpasalamat tayo umaga pa lang. Sabihin mo, Lord, thank you. Nakapagpahinga ako ng masarap. Nakatulog ako ng masarap. Ginising mo pa ako, may pagkakataon pa akong gawin yung bagay na gusto mong ipagawa. Yung iba hindi. Paggising pa lang, ano ba yung buhay na to? Ay naka, nagre-reklamo na. Pero ang sabi po, ang gusto ng Panginoon, i-level up sa'yo, being grateful and being thankful. Dapat marunong tayong magpasalamat sa anumang oras ng ating buhay. Sabihin natin, thank you. Thank Thank you. Yan. Ephesians 5:20. Sabi po dyan, always giving thanks to God, the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po. Yung always yan, ibig sabihin at all times. Sinabing always, palagi. Sa lahat ng oras ang ibig sabihin. For everything, the whole, lahat ng nangyayari sa'yo, every kind of, lahat ng nangyayari sa buhay mo, lahat ng meron ka, lahat ng pangyayari, hindi lang yung masayang pangyayari na dapat kang magpasalamat. Kung meron man pong problema sa'yo, ipagpasalamat mo kasi may Diyos na tumutulong sa'yo. Amen. Amen? Amen. Hindi yung pag may problema na ayaw mo nang magpasalamat sa Diyos. Minsan, nagpapahintulot ang Diyos ng problema sa buhay mo para maalala mo siyang magpasalamat ka. Amen? Kaya tama yon, sabi ni Marco, masarap pa rin sumamba ng face to face. Masarap pa rin na mag-aral na narito po tayo sa tahanan ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman tayo, hindi po sinasayang ng Diyos yan dahil ang salita ng Diyos talagang mabubuhay sa atin lahat. Amen? At dahil tayo po yung nagbe-benefits ng Word of God. Kaya sabing ganyan, always give thanks to God, for Father, for everything. Diyos Ama, maraming salamat. Father God, thank you so much for everything. Lahat ng meron kami, lahat ng meron akong taong nagmamahal sa akin, salamat. At kung may tao pong ginagamit ang Diyos sa buhay niyo, magpasalamat kayo. Ang hirap bang sabihin na salamat, brother, salamat, sister, sa buhay mo na ginagamit ka ng Diyos? Ang hirap ba yun? Ang dali. Kaya sabi ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Meron pong mga tao na hirap banggitin ang pasasalamat. 1 Thessalonians 5:18 ng NIV. Give thanks in all, ano sabi? Circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Lahat ng circumstances ng buhay natin dapat ipagpasalamat. Tatanungin niyo ako, Pastora, kahit yung malungkot na pangyayari, yes. Dahil sa kabila ng lungkot mo, kaya ka pa rin pasayahin ang biyaya ng Diyos. Amen. Amen? Sa oras na ikaw ay lugmok, huwag kang mag-alala. Magpasalamat ka pa rin sa Diyos dahil sa kabila ng kalugmukan mo, iaahon ka ng Diyos, iaangat ka ng Diyos, pasasayahin ka ng biyaya ng Diyos. Amen. Hindi mo naman talaga kaya eh. Hindi po natin kaya. Biyaya lang po talaga ng Panginoon. Kaya anuman po ang mangyari sa atin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen.
lahat ng pagkakataon. Romans 5:28. Mahirap magpasalamat sa gitna ng problema, sabing ganyan. Pero ito po ang sabi ng Romans. And we know that in God, all things work together for good, for those who love Him, who have been called according to His purpose. Mahirap magpasalamat sa Panginoon kapag nasa kabila tayo ng pagsubok. Pero ang sabi po ng Romans, lahat ito ay pinag-ugnay-ugnay ng Panginoon. Para sa mga Para sa ano? mabuti. Sa ating kabutihan. Kaya kung ano man po yung nangyayari sa atin sa ngayon, meron ka mang pinagdaanan, huwag kang mag-alala. Pinag-ugnay ito ng Panginoon para pa rin sa iyong Amen. kabutihan. Amen. Amen? Amen. Minsan na-stress tayo, kung minsan meron tayong nararanasan na feeling natin hindi kaya, feeling mo lang yan. Ikaw, hindi kaya. Nasa iyo ang biyaya ng Diyos, Amen. i-level up mo lang Amen. ito. Amen? Amen. I-level up mo lang. Being gratitude, being grateful and thankful sa lahat po ng ginagawa ng Panginoon sa atin. Bukod dito, sapat naman po ang biyaya ng Diyos, kaya ikay makakapagpasalamat. 2 Corinthians 12:9. Sabi pong ganyan, But He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Tingnan niyo po ang ganda ng verse. Makakapagpasalamat ka sa talaga sapagkat ang biyaya ay sapat sa ating mga buhay sa gitna ng iyong kahinaan. Amen. Amen? Hindi naman sinabing sapat ang biyaya ng Diyos kapag ikay malakas eh. Sapat ang biyaya ng Diyos sa gitna ng iyong kahinaan. Kaya lahat ng tao may kahinaan kasi gusto ng Diyos na ang kasapatan makuha mo sa biyaya ng Amen. Diyos. Amen? Kaya wala po tayong dapat ipagyabang. Lahat ng tao may kahinaan. Para wala kang ipagyabang. Kahit magandang pinag-aralan mo, kahit maganda ang buhay mo, may kahinaan ka pa rin. Ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya sa kabila ng ating kahinaan. Amen. Sapagkat His grace is sufficient for you Amen. and for me. Amen. Praise the Lord. Amen. Grabe, no? Grabe ang Diyos. Kaya, ang Panginoon, kapag titignan po natin yung kagandahan ng biyaya ng Diyos, wala kang sapat na dahilan para hindi magbalik ng pasasalamat. Amen? Amen. Yung buhay natin, kung wala kang kayang ibigay, hindi po totoo yun. Yung buhay mo lang kaya mong ibigay sa Panginoon. Yung pasasalamat lang kayang-kaya mo yung gawin. Ba't di natin magawa kung minsan lalo na pagka, alam mo yung nasa sitwasyon na hirap na hirap tayo, pero ang biyaya po ng Diyos, His grace is so sufficient for us. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pagiging grateful po o mapagpasalamat ay meron pong ginagamot na sakit sa ating buhay. Ginagamot ng taong mapagpasalamat ang pride. Ginagamot ng taong mapagpasalamat ang selfishness. Ginagamot po ng taong mapagpasalamat yung mga taong unhappy. Tama? Kapag mapagpasalamat ka, lagi kang masaya. Ginagamot ito ng pagiging grateful mo. Sumasaya ka kapag nagpapasalamat ka. Sino nakakaranas dito kapag nakakapagpasalamat po tayo sa kapwa? Sumasaya ka. Amen? At ito ay isang gamot. Alam niyo bang sakit ang selfishness? Sakit yan. Yung pagiging masarili mo. Pagiging makasarili, sakit po yan. Para matanggal o magamot ang sakit mo ng pagiging selfish, be grateful. Be thankful. Magpasalamat tayo. Amen? Especially po sa biyaya ng Diyos. Pride. Ang taong ma-pride, di mga pagpasalamat yan, taas ng pride. Naku, halos na yung leeg. Ang taas ng fried chicken. Ha? Pero kapag po ang tao ay mapagpasalamat, tinatanggal po ang pride ng tao. Amen? Pansinin nyo yung kapwa nyo kapag laging nagte-thank you.
laging nakangiti. Yung mga taong hindi makangiti, hindi kayang magpasalamat yan. No? Kaya ngayon, alam na. Amen? Yung sumobra man sa ngiti, hindi ko lang alam kung ano meron siya. Wag sobra. Lahat na sobra masama. At sabi po doon, ang mundo po ngayon, pahirap ng pahirap, pasama ng pasama, kaya ang tao po nadadamay sa mundo, pero hindi po ibig sabihin yan, hindi ka na pwedeng magpasalamat. Amen? Wag po tayong gumaya sa kanila. Hirap na makita ang maganda sa kapwa. Dapat mas makita po natin yung ganda ng biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Amen? Hindi po natin pwedeng tignan kung ano lang yung kahinaan niya. Kasi ang grace ay sufficient sa Kanya. Amen? So, ang tumontra po o remedy sa pagiging unhappy is gratitude. Be grateful. Amen? Tingnan nga natin yung next. Ayan. Sabi mo, thank you. Thank you. Ayan. Lagi niyo pong tatandaan yung icons na ginawa ko. Hirap na hirap po ako dyan. Charot lang po. At nung ginagawa ko siya, yung salitang thank you, kapag narinig mo yan sa kapwa mo, isa ka sa pinakamayamang tao. Kasi maraming mayaman ngayon, hindi ka mapapasalamatan. Kapag nakarinig ka sa kapwa mo ng thank you, ako po mabilis ako eh. Napaka-grateful ko. Pag may ginagawa sa akin ng kapwa ko, thank you talaga agad ang sinasagot ko. Salamat sa buhay mo. Salamat kapatid. Thank you anak. Mahirap ba? Hindi naman eh. Amen? Sige po, sabihin nyo, thank you! Thank you. Thank you. At tandaan po natin, yung pagiging grateful ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Romans 8:35. Sabi ganyan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos o ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib. Tanong, kailan kayo iniwan ng Diyos? Ha? Pwede po sumagot. Kailan kayo iniwan ng Diyos? Hindi, never, kahit kailan po, hindi tayo iniwan ng Diyos. Kaya ang sabi diyan, pwede kang magpasalamat dahil kahit kailan, hindi hiniwalay ng Diyos sa kanyang pag-ibig anuman ang maranasan natin. Amen? Number 2, meron pong isa pang gustong i-level up ang Diyos sa atin. Wow, ayos kaya niyan. Confident. Confident sa anong paraan? Di ba, iba yung confident, iba yung pagiging mayabang ano sa English no? Boastful. Magkaiba po yan. Confident. Confident in what terms? Number 1, being righteous. Ito. Pag-aralan natin mabuti. May mga taong nagtatanggal na yung confident, lalo na sa pagiging Kristiyano nila. Nawawala yung confident nila na sila pala ay righteous, na sila po ay matuwid. Sa atin sa biyaya, mas lalo natin tong i-level up. Kasi kapag hindi mo nakita na ikaw ay matuwid na sa paningin ng Diyos, bawat pagkakamali mo o bawat kasalanan mo na makukumit, tandaan mo, aalis ka sa gawain ng Diyos. Tatalikod ka, iiwan mo ang gawain ng Diyos. Pero, kapag na-establish mo sa isip mo na ikaw, confident ka kahit anong mangyari, ikaw ay matuwid, hindi ka aalis sa gawain ng Diyos. Pag-aralan natin para mas maliwanag po sa atin. Tingnan natin kung sino at paano naging matuwid ang tao. 2 Corinthians 5:21. Sige po. Pakibasa mo nga anak, Martong gwapong-gwapong anak ko. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of Ayan. God. Ang liwanag. God made him who had no sin. Sino yung him? Si Jesus. Ginawa pong makasalanan si Jesus dahil hindi naman siya nagkasala. Tinuring siyang makasalanan
Hindi sa gawa mo, tandaan niyo po. Dami kasing pastor ngayon na idinidiin. Matuwid sila dahil sa kanilang mga gawa. Hindi po tayo pwedeng maging matuwid dahil sa gawa natin. Kasi corrupted tayo eh. Corrupted po tayo ni Eva at ni Adan. Tandaan niyo yan. At hindi pwedeng ituring na matuwid ang corrupted. Si Jesus hindi. Kaya sabi niyan, ginawa siyang makasalanan kahit di siya makasalanan para ano? Para ikaw ay maging katuwiran ng Diyos. Nauuhaw ako tuloy. Ay, ng tubig at Rosie. Hindi yan ni Ate Rosie. Dahil ikaw ay katuwiran. Next. Tagalog anak. Kailanman hindi nagkasala si Kristo. Amen? Ngunit alang-alang sa atin, tayong mga makasalanan, itunuring siyang makasalanan para ano daw? Para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Amen? Ang liwanag na nga ng Bible, yung ibang pastor inaangkin pa rin yung kanilang gawa na sila'y matuwid, hindi na nga eh. Si Kristo nga ang naging matuwid para sa atin. Si Kristo nga tinuring na makasalanan kahit walang kasalanan para nga tayo maging matuwid eh. Amen? Kaya ang confident na tayo ay matuwid dahil kay Kristo, mga kapatid. Hindi dahil sa iyong mga gawa. Kapag alam mo na si Kristo ang tumapos ng lahat, si Kristo ay naging makasalanan para sa iyo at para sa akin, ang confident mo malaki. Ano man ang mangyari, ikaw ay matuwid pa rin. Amen? Bakit di matanggap to ng iba? Hindi nila malamon to. Hindi nila makain to. Niluluwaan nila. Gusto nila yung katuwiran galing sa kanila. Gawa. Hindi po. Galing po sa natapos na gawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ang liwanag na nga, kahit di mo na nga siya ipaliwanag, babasahin mo na lang. Amen? Hindi na siya kailangan pang ipaliwanag. Yung verse po, mismo ang nagpapaliwanag. Hindi mo na dapat dagdagan. Amen? Ang pagiging matuwid natin ay hindi dahil po sa ating mga nagagawa, kundi dahil sa ginawa niya, tayo'y naging matuwid. Pinarusahan si Kristo, itinuring na makasalanan si Kristo, lahat ginawa sa kanya, nagsakripisyo, para ikaw, ako na makasalanan ay tubusin niya doon sa krus ng Kalbaryo at ngayon, turing ka ng righteous. Sabihin mo sa katabi mo, you are now righteous. Be confident. Amen? Praise the Lord. Kaya po, wag sana ito maalis sa isip natin na ang pagiging righteous mo ay hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil kay Kristo. Amen? Kaya nga, wala na tayong self-condemnation. Kasi kahit nagkakamali tayo, kahit nagkakasala tayo, tinapos na ito ng Panginoon, tinuturing ka pa rin ng Diyos na matuwid, kaya huwag kang makokondem. Huwag kang makokondem sa sarili mo. Minsan, wala naman nagkokondem sa iyo kundi sarili mo. Tawag dyan, self-condemnation. Wala naman nagsasabi sa iyo, layo ka ng layo. Amen? Dahil wala po sa atin ang pwedeng manghusga kahit sino. Romans 8:1 ng NIV. Pakibasa mo nga, Brother Jerry. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. Therefore, there is now no condemnation. Ano daw? Who are in Christ Jesus. For those who are in Christ. Are you in Christ? Amen. Amen. Lahat ng nakay Kristo, wala ng condemnation. Hindi ka nahuhusgahan. Tapos na. Kaya kung may nang mahusga sa atin, sabihin mo, hoy, tapos na. Hindi na kami huhusgahan. Kung ikaw, hinuhusgahan mo yung sarili mo, okay lang, baala ka. Pero kami, hindi na, because there is no condemnation for those who are in Christ. Na kay Kristo tayo, Amen. wala nang condemnation.
ikaw po ay righteous. Stop condemning yourself. You are righteous because you are in Christ. Amen? Amen? Ayaw niyo na mag-amen? Number 2, confident of being, ayan yung Tagalog, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo na. Linaw, nilakihan ko, hindi na po kayo hahatulan ng kaparusahan o wala ng judgment ang mga nakay Kristo. Next. Number 2, confident of being a child of God. Ito, nahihirapan din kayong tanggapin na anak kayo ng Panginoon. 1 John 3:2, dear friends, now we are a children of God. Amen? Sino dito anak ng Diyos? Amen. Praise the Lord. And what we will has not yet been made known, but we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him and see as He is. So sabing ganon, tayo po ay mga anak ng Diyos at sa pamamagitan ng Kristo, pagdating niya tayo po ay magiging kamukha niya. Sinong gusto dito kamukha na? Pero kamukha na po kayo ni Kristo ngayon pala. Amen? Kamukha na tayo, kawangis na tayo ng ating Panginoon. At dahil tayo'y mga anak niya. Galatians 3:26, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Naging anak ka ng Diyos, Brother Jordan. Hindi dahil ipinanganak ka ni Sister Lina. Naging anak ka ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Amen? Nung tinanggap mo ang biyaya ng Diyos at sinangkapan ito ng pananampalataya nung narinig mo ang salita ng Diyos, ikaw ay tinuring ng anak ng Diyos. Amen? Kaya yung iba na hindi matanggap na sila pa ay anak ng Diyos, hindi na sila nagkakasala, pinatawad na sila, nahirapan sila, baka hindi pa sila anak ng Diyos. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, dapat lang na maisip natin, tayo ngayon ay pinatawad na, pinagpala na, pinaboran na ng Panginoon, at lahat ng nangyayari sa atin ay gawa po na tayo'y mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Amen? Dapat confident po tayo. Sino dito confident that you are a child of God? Amen? Confident ba kayo? Pero paglabas niyo, born again ka? Hindi ko nga alam eh. Nang na-born again sa'yo, di ako. So dapat po confident tayo na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Galatians 4:6, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Dahil anak ka na ng Diyos, makakatawag ka na ngayon ng Abba, Father. Amen? Kaya sa tuwing nananalangin po tayo, Diyos Ama, aking Ama. Amen? Dahil anak ka ng Diyos hindi ka naman makakatawag sa Diyos kung di ka anak. Amen? Lahat lang po na itinuring na anak ng Diyos ang makakatawag sa Diyos. Father, Abba, Father. Amen? Sabihin mo, Abba, Father. Amen. Ibig sabihin po, aming Ama. Diyos, Ama sa langit. Kami yung mga anak. Kaya kapag nagpe-pray ka, di ba, lagi mong sinasabi, Diyos, Ama, salamat po sa pamamagitan po ng iyong anak. Amen? Tayo po yung mga anak ng Diyos at dapat confident tayo na tayo yung mga anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, confident ka ba? Hindi sumagot. Dapat may may sagot. Amen. So level up your confidence to be righteous and being a child of God. Number 3, letter C. Confident to have. Pakibasa po. Peace. Peace. Dapat confident po tayo na mayroon na tayo kapayapaan. Yung iba, confident lang na anak ng Diyos. Confident lang sila na sila'y righteous. Pero, walang kapayapaan. Pag-aralan natin. Peace I leave you. May peace I give you. My peace I give you, no? Ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, at ang kapayapaan naman ang ibinibigay ko sa inyo. I do not give to you as the world gives. Hindi ko ibinibigay o ang kapayapaan
ng Biblia sa John 14:27, tagalogin natin para mas maliwanag. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko naman sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen. Sabi po ng peace dyan, ang ibig sabihin ng peace, next anak. Peace, ang Greek ay eirene. Na ang ibig sabihin po ay peace of mind. Greek word. Hindi ibig sabihin lang ng kapayapaan, kapayapaan ng isip. Hindi sapat na malaman mo na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi sapat na malaman mo na ikaw ay matuwid. Dapat meron ka rin kapayapaan na galing sa Panginoon. Maraming tao ngayon inaangkin ng biyaya pero hindi mapayapa. Amen? Kapag sinabing inangkin mo na ang biyaya, alam mo na si Kristo ang iyong kapayapaan. Kaya nga, kahit ano pang mangyari sa buhay natin, bilang estudyante, bilang nagtatrabaho, lahat po tayo sa pamilya natin, ano man pong nararanasan natin, minsan nawawalan ka ng financial. Kung minsan, nasisimot ka nga eh. Sino nakakaranas dito? Huwag kayong mag-alala. Mutual. Mutual po ang feelings. Hindi lang kayo ang nakakaranas niyan. Marami. Pero ang sabing ganon, importanteng maranasan ninyo. At gusto ng Diyos i-level up sa'yo ang kapayapaan ibinibigay na o ibinigay na sa'yo ng Panginoon. Amen? Yung kapayapaan daw na hindi makukuha sa mundo, kapayapaan na inilalagay ng Diyos sa puso mo. Ang ibig sabihin po niyan, peace of mind. Peace of mind, katahimikan ng ating pag-iisip. Amen? Minsan po, yung kabalisan at takot, yan ang nagtatanggal ng confidence mo bilang anak ng Diyos at bilang matuwid. Yung kabalisahan, amen? Nagtatanggal yan ng confidence mo. Kaya tandaan natin, gusto ng Diyos, ditong 2024, i-level up natin, magkaroon ka mas matinding kapayapaan na galing sa Diyos. Amen? Praise God. Yung magulo, yung laging balisa, yung laging nag-aalala, laging natatakot, laging magulong isip, ito po yung mga bagay na nagtatanggal ng kapayapaan mo. Yung financial struggle, lalo na yung sakit at karamdaman, nagtatanggal ito ng confidence mo para maging mapayapa kay Kristo. Pero lahat po ng ito ay kayang-kaya ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat ang sabi niya, ibinigay ko na, iniwan ko na. Sabi niya ganyan, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo at ibinibigay ko sa inyo. Anong gagawin pag binibigay? Tanggapin mo ang kapayapaan na galing kay Kristo. At dahil kay Kristo na nagtapos doon sa krus ng Kalbaryo, meron ka na dyan. Sabihin mo sa katabi mo, i-level up mo na lang. Level up mo na lang. Yes. Level up your peace. I-level up mo ang kapayapaan sa isip mo. Amen? Huwag mo nang guluhin. Meron na nga eh. Yung mga nakukuha po natin sa mundo, pera, material, hari-arian, panandalian lang po lahat yan. Pero hindi naman ikinakait ng Diyos yan. Gusto ng Diyos, makuha mo rin yan. Pero marami pong tao ngayon, meron ng lahat. Pero bakit may nagpapakamatay pa rin? Si Ronaldo Valdez ba yun? Ronaldo Valdez, tatay ni Jano Gibbs. Di ba sikat na sikat yan? Nagulat ka, nagpakamatay. Kung kailan tumanda, saka pa nagpakamatay, walang peace. Magulong isip. Amen? At tiyak ko, baka wala si Jesus sa kanyang buhay. Sabagat si Jesus lang po ang kapayapaan natin. Amen? Kay Kristo lang makikita ang kapayapaan.
Kaya kahit anong meron ka sa buhay mo, kapag wala si Kristo, walang peace ang buhay natin. Amen? Walang peace. Pero tingnan niyo po yung taong may Kristo. Walang pera, walang hanap buhay, wala lahat, pero may kapayapaang natira. Masaya siya. Ay, nako, may nasingit. Walang boyfriend, pero masaya siya. Kaya so, hindi na maghahanap si Ate Rosie ng boyfriend. Amen? Masaya na siya, may kapayapaan siya, tama ba? Amen? Isaiah 32:17. And the work of righteousness shall peace. Ang gawa ng katuwiran. Sino yung matuwid? Tayo. Ginawa tayong matuwid ni Jesus. Yung gawa ng katuwiran sa atin ay nagbubunga ng kapayapaan. And the effect of righteousness, quiet and confidence forever. Ang bunga po ng katuwiran ay mabuting kalagayan, kapayapaan at kapanatagan magpakailan paman. Ginawa po tayong matuwid ng Diyos sa katuwiran. Nagbunga po ito ng kapayapaan. Amen? Kaya ang taong matuwid, may kapayapaan. Praise God. Ephesians 2:14a, sapagkat si Kristo mismo ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sino daw yung nagbibigay mismo ng kapayapaan? Si Kristo. Walang ibang magbibigay sa atin ng kapayapaan, kundi si Kristo lang. So ang kapayapaan po ay nanggagaling lang kay Kristo, hindi sa marami kang pera, hindi sa stable mong trabaho, hindi sa kung ano man ang nakukuha mo sa mundo, kundi dahil kay Kristo kaya ka may kapayapaan. Amen? Amen. Praise God. And number 3, may gustong i-level up ang Panginoon. Dalawa na lang po. Number 3, humility or humbleness. Sabihin mo, humility. Humility. Ito po ang isang bagay na hirap ang taong gawin. Ang pagpapakumbaba. No? Ito po ang katangiang unang-una na mayroon si Jesus. Amen? Mayroon si Jesus, unang-unang katangian ng kanyang pagiging humble. Dapat natin tularan ang ating Panginoon. Mahalaga po ba ang humility sa tao? Amen? Mahalaga? Mahalaga to. Proverbs 11:2, yung King James Version. Tignan niyo po kung gaano kahalaga. When pride comes, then comes shame. But with the humble is wisdom. Ang ganda. Kapag ang taong mayabang, anong sabi? Binibigyan ng kahihiyan. Pero ang taong mapagpakumbaba, binibigyan ng karunungan. Wisdom. Kaya tingnan niyo po, maraming tao magaling. Maraming tao, ang daming natapos na course, pero walang wisdom. Pag nagsalita, walang ka-wisdom. Wala kang matututunan. Amen? Kasi mayabang. Karamihan ng mayabang. Karamihan po ng mayabang. Wala kang natututunan, kundi kayabangan. Amen? Sinabi ni Solomon yan, kasi nakita niya yung mundo, pinag-aralan po ni Solomon. Kasi si Solomon po, ang unang-unang hiniling niya sa Panginoon, ano? Wisdom. Wisdom ang unang-unang hiniling ni Haring Solomon. Pero tingnan niyo po ang buhay ni Solomon. Bago siya nangingi sa Panginoon, kay Yahweh, no? Matindi rin po yung pinagdaanan ni Haring Solomon. Pero nakita ng Diyos, bakit wisdom ang hiningi nito? No, ang dami naman pwedeng hingin, bakit wisdom? Na-amaze ang Diyos. Kaya nung hiningi at binigay ng Diyos ang wisdom kay Haring Solomon, kasunod lahat. Lahat. Fame, riches, lahat. Binigay sa kanya, wisdom lang yon. Kaya po ang tao mapagpakumbaba, binibigyan ng Diyos ng karunungan. Ang taong mayabang, ipinapahiya ng Diyos. Tingnan niyo lahat ng nakikipag-away, nanggagaling sa kayabangan. Di ba't nakakahiya? Ipinapahiya ng Panginoon kapag tayo ay mayabang. Kaya ang sabi ng Diyos, ang gustong i-level up ng Diyos ngayon, 2024, tigilan mo ang kayabangan mo. Be
humble. Gusto ng Diyos, meron ka niyan eh. Meron po tayo nito eh. Kaya lang gusto ng Diyos i-level up to sa buhay mo. Amen? Gusto ng Diyos lalong mag-level, lalo pang tumindi ang humility natin. Kasi gusto ng Diyos, lalo kang magkaroon ng wisdom. Amen? May mga tao na ang sarap kausap. Bawat lumalabas sa bibig niya may wisdom. Pansinin niyo po yung tao na yan, napaka-humble. Humble talaga. Meron po akong naalala, sabi ng kaibigan ko sa China, si Kuya Elmer. Baguhan lang po ako sa China that time, pero sila po yung unang-unang nagtuturo sa akin. Dadalhin nila ako sa bahay, magpinsan sila si Kuya Elmer, si Kuya Ogie. Dadalhin nila ako sa bahay nila, tuturuan po nila akong kumanta. Ang sabi po nila sa akin, tandaan mo ang taong professional, humble. Ang taong matagal na sa industriya, humble. Ang taong baguhan, mayabang. Bakit nasabi nila yon? Matagal na po sila sa industriya. Pero lahat ng pumupunta po sa China, kinukuha nila para turuan. Sinishare nila yung talent. At hindi mo sila makikitang mayabang. Hindi mo sila makikitang mayabang. Napakasimple lang po nila. Pero sila po ang pinakamatagal sa China na entertainer. Sila po, hanggang ngayon nandun pa sila. Uwian na lahat, nandun pa sila, tumanda na sila doon. Kasi sila po ay humble. Mapagpakumbaba. Totoo yun. Kung sino yung professional, kung sino yung mayaman, simple lang eh. Ito nyo, hindi nyo nga makitang mayaman sila eh. Naka-short lang yan, walang alahas, naka-chinelas, pero sila yung maraming pera sa bangko. Tignan mo yung mga nagpe-pretend na mayaman. Naku, kung todo alahas yan. Ayaw magpahuli sa damit. Ha? Malalaman mo agad eh, pero hindi po nila lahat ha. Grabe, bibili ng mamahaling yan. Pagpunta ka sa bahay nila, sardinas ulam. Charot lang po. Pero ibig ko sabihin, ang tao mapagpakumbaba po ay makikilala mo agad. Amen? At ito po ang gusto ng Panginoong i-level up sa atin. Gusto ng Panginoon na tayo i-level up. Yung mga taong masarap kausap, mga taong masarap kasama, magaang kasama, nasa kanila ang biyaya. Nasa kanila po yung biyaya. Baliktarin natin, yung mga taong mabigat kasama, mahirap kausap. Na? Yung mga taong mahirap makasama, sila po yung mga kabaliktaran ng walang humbleness. Pansinin po natin yung salitang grace. Yung salitang grace po ay may humility. Ang salitang grace, pangalan ng ano yan? Babae, lalaki? Babae. Bakit sinabing grace? Bakit po yung pangalan ng grace? Kasi ang grace po ay malumanay. Ang grace po ay mabait. Yung pangalang grace, kung babae tama, ang babae madaling kausap, masarap kausap. Asan yung lalaki? Hindi ko sinabing hindi masarap kausap, pero kaya po grace is gracia. Magaang. Amen? Kaya ang buhay po natin, pinapagaang ng Diyos, gustong i-level up ng Panginoon ang pagiging humble ng bawat isa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, humble. Humility. Humility, that is grace. Ang taong humble, hindi kailanman mapapahiya. Amen? Ang tao mapagpakumbaba, hindi kailanman mapapahiya. Pansinin nyo sa awayan. Ang unang nagpapakumbaba, hindi napapahiya. Yung talak ng talak, yung ayaw magpatawad, sila po ang napapahiya. Amen? So be humble. Sekreto to ito ng buhay, kayamanan at karangalan. Proverbs 22:4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Next, Tagalog. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay kapakumbabaan, ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. Tingnan nyo. Pride o kayabangan ang nagdadala sa kahirapan. Linaw ng Bible no? Yung paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay magdadala o nagbubunga ng yaman, ng buhay at karangalan.
karangalan. Kapag ang tao mayabang, pati pamilya napapahiya. Nawawalan ng karangalan. Pero ang tao mapagpakumbaba, nagkakaroon po ng yaman, buhay, at karangalan. No? Kailangan po natin ang humility. Ang pride at kayabangan ang nagtatanggal po ng karangalan sa isang tao. Kaya kung ayaw mong mapahiya, kung ayaw mong matanggal ang karangalan mo, be humble. Amen. Amen? Magpakumbaba po tayo. Si Jesus mismo daw po, Jesus is the perfect example of humility. John 19:30. So when Jesus received, hindi ko na ilagay na, John 19:30, when Jesus received the sour wine, He said, "It is finished," and bowing His head and gave up His spirit. So ipinakilala ni Jesus ang pagpapakumbaba sa pamamagitan po ng pagsunod niya sa gusto ng kanyang Ama. Long time na sinabi po ni Jesus Christ, "It is finished." Lahat ng binanggit ko mula pa kanina. Being grateful, being confident, lahat po hanggang ngayon sa humility, nasa iyo na. Natapos na ni Jesus. Kaya lang gusto niyang i-level up ito sa buhay mo. Amen? Tapos na po yung mga bagay na yan. Lahat ng yan, gustong-gusto ng Diyos na i-level up niya dahil sa pagmamahal ni Jesucristo sa atin. Siya po ang perfect example. Tignan nyo. Balik muna na. Perfect example po yung picture ng ating Panginoon. Amen? Ito, pag nakakakita ko ng ganyang mukha ni Jesus, ewan ko lang sa akin lang po, ewan ko sa inyo. Pag nakakita ko ng ganyang picture ni Jesus, hindi ko nakikita na simple lang. Katulad nung kinanta natin kanina. But lahat ng kinanta natin kanina, hindi kami nag-usap ni Marco sa topic. Pero lahat ng kinanta natin kanina, pasok dito po sa atin pong topic ngayong umaga. Lalo-lalo na yung Diyos inibig mo. Ang isang tulad ko, sabi niyo ganyan. Diba? Ano po sabi ng lyrics? Diyos inibig mo ang isang tulad ko. Nakasunod? Tinawag mong anak. Tinawag mong anak. Oh, being a child of God. Tinawag mong anak. Itinabi sa piling mo. Diba? Doon naman po, sa kanta natin sa praise, andun din yung finished work of Jesus. Kaya kung pag-aaralan natin mula kanina pag nag-aaral tayo, lahat ng kinanta natin pasok po sa finished work of Jesus. At lahat ng ito, pag makikita nyo yung ganyang picture, tandaan ninyo, hindi ito simpleng bagay na nagawa sa'yo ng Panginoon. At dahil dyan, sa salvation na yan, lagi kong iniisip, lagi nyo pong isaisip, na lahat ng meron na benepisyo na gawa at natapos na gawa ni Jesus Christ, nasa iyo na. Amen? Nasa iyo na. Nasa iyo na. I-enjoy na lang po natin. I-enjoy natin yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon sa atin. So, lahat po ito ay gusto ng Diyos na maranasan natin. Yung pagiging grateful, pagiging confident, lahat, being a righteous, being a child of God, to have a peace, lahat po ng ito ay gustong gawin ng Panginoon. Pero, may isang bagay po, tapos na to nung ginagawa ko, pero meron pong nireveal ng Panginoon habang natutulog ako. Bago nyo po ma-level up ang mga bagay nito, meron pa siyang last na gustong ipagawa sa atin. Next. Ayan. Number 4. Basahin nyo nga. Moving on. Moving on. Yung 2023 nyo, alam ko marami rin nangyari sa buhay natin. Marami rin pong naganap sa buhay natin. Sinabi ko kanina mula 1 to 3, gusto ng Diyos i-level up sa atin, pero meron pang gusto ang Diyos na last na gusto niyang ipagawa sa atin.
Pakibasa nga po. Moving, Yan, number 4. Ano sabi po? moving on. Moving on. Pakilakas. Moving on. Moving on. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaanan. Iba't ibang circumstances ng ating buhay. Na? Pero ang sabi ng Panginoon, bago ka mag-level up ng mataas, kailangan mo munang iwanan yung mga bagay na nagpasakit sa buhay mo. Yung mga bagay na naranasan mo na hanggang ngayon dala-dala mo. Alam ko, may mga dala-dala pa tayo ng 2023. Moving on. Anong sabi ng Isaiah? Isaiah 43, 18, 19. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now, it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Amen? Sabi ng Panginoon, forget the former things. Ang ganda sana ng New King James Version kasi hindi ko yata nailagay. New King James Version, wala. Sabi po ng New King James Version, do not remember the former things. Huwag nyo na daw pong alalahanin ang nakaraan na. Don't consider the things of old. Ni i-consider yung mga bagay ng nakaraan na. Behold, I will do a new thing. Ibig sabihin, this 2024, meron nang ginagawa ang Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Amen? Ang sabi po dyan, huwag nang alalahanin at meron nang ginagawa ang Diyos para sa atin. Isang bagong bagay. Isang bagong bagay. Sabi po dyan, do you not perceive it? Hindi mo pa ba makita? Ibig sabihin pang gumagalaw na ang Diyos sa buhay mo, hindi mo pa ba makita? Sabi niya ganyan, hindi mo pa ba makita? Gumagawa ako ng daan sa gitna ng disyerto. Ibig sabihin po, merong ginagawa ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok natin. Lahat ng nangyayari sa atin, gumagawa ang Diyos. Yung disyerto dyan, yung mga pagsubok. At ang sabi po dyan, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ano yung ilog? Pagpapala ng Diyos. No? Amen? Sabi nga niyan, hindi mo pa ba makita? Bakit hindi makita? Dahil meron ka pang dala-dala. Kapatid, ngayong taon na to, gusto ng Diyos i-level up ko sa totoo lang. Kaya lang po, baka may dala ka pa. Ibaba mo na yan. Kailangan pong ibaba. Kasi pag hindi nyo minaba, hindi tayo makaka-move on at makakapag-level up dun sa next level na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Lahat ng nangyari po sa ating 2023 na hindi maganda, alalahanin natin yung maganda. Sabi po ng Isaiah, huwag nang alalahanin yung mga dating nangyari sa atin. Yung masasamang nangyari sa atin, yung mga hindi magandang nangyari sa atin. Sakit. Iwan na natin yan. Amen? Iwan nyo na yan. Kaya pagpasok nitong 2024, huwag nyo nang alalahanin. Sabi ng Bible, huwag nang alalahanin pa. Kasi hindi nyo makikita yung magandang ginagawa ng Diyos sa buhay nyo. Ang hirap kasi sa atin, binabalik-balikan mo pa. May taong ganyan, no? Meron nga eh. Mula pagkamaliit niya, dala-dala niya eh. Pagkwento, maliit po eh. Hanggang lumaki siya, dala-dala niya po. Stop. Huwag mo nang alalahanin pa. Kasi may ginagawa ang Diyos sa buhay. Amen. May magandang ginagawa na po ang Panginoon sa ating mga buhay. Actually, narito, nasa iyo na. Kaya lang po, gusto ng Diyos, iwanan na lahat ng bigat ng nagdaang taon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, move on. Move on. Kailangan mong mag-move on para lahat po ng gagawin ng Diyos sa ating pagle-level up ay tuloy-tuloy. Amen? Nasa atin na ito, kailangan lang nating kalimutan ang nakaraan. Ilibing mo na sa limot, huwag nang alalahanin pa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sa harap mo, sa likod mo, iwanan mo na, huwag nang alalahanin pa.
Para manawag ng alalahanin. Amen. At lahat po ng ito, magagawa lang natin dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. At dito po tayo magtatapos. Let's recap. Ano pong sabi dyan? Mga bagay na gustong i-level up sa atin ng Panginoon. Gratitude, being grateful and thankful. Confident, being confident. Confident of being righteous. Being a child of God, having a peace in Christ. Number 3 is humility or humbleness. And number 4, moving on. Ito po yung mga bagay na gustong gawin sa atin ng Panginoon. Amen? At sa umaga na ito, lahat po ng gagawin ng Diyos is 2024. I pray, lahat po, si Jesus ang gagawa, hindi ikaw. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nararanasan natin yung mga bagay nito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa gawa mo,